Dahil sa bagong batas na to, magmamahal yung mga apps na ginagamit natin. Tulad ng Netflix, Spotify, pati yung mga online marketplaces like Lazada. Ito yung Republic Act 12023 na mag-i-impose ng 12% VAT para sa mga foreign digital services providers. According to President Marcos, around 105 billion in revenue ang makokolekta natin dito for the next 5 years. Tapos yung pera na to, pwede natin magamit sa mga development ng Pilipinas. One of the purposes ng batas na to is para daw pantay-pantay yung mga businesses na nag-ooperate dito sa Pilipinas. Kung yung mga local businesses ay nagbabayad ng tamang buwis, dapat yung mga foreign businesses ay nagbabayad din. So ano mangyayari next? Most likely, ang mangyayari magkakaroon ng price adjustment para sa mga platforms na to. Ipapasa kasi ng mga companies na yan yung VAT sa consumers, which is tayo. So yung mga subscriptions natin ngayon, expect natin na tataas pa yan. By the way, exempted pala sa batas yung digital educational services, yung mga online courses, webinars, as long as recognized to ng government agencies. Tapos 5% daw ng revenue dito will be allocated to the local creative industry. Ngayon maraming nagagalit kasi lahat na lang daw ginagatasan ng gobyerno. Sa iba okay lang din naman, kaso meron silang kondisyon, dapat nakikita talaga kung saan nagagamit yung mga taxes natin. Kasi kung walang transparency at mapupunta lang yung pera kung saan-saan, tayo na namang mga consumers ang mahihirapan dito. As if hindi pa tayo nahihirapan sa taas ng bilihin ngayon.